Pangangailangan at kagustuhan. Bago tayo magsimula sa ating aralin, atin munang balikan ang mga naging talakayan natin sa nakaraang video. Base sa ating nakaraang talakayan, ay binigyang kahulugan natin ang economics bilang isang agham panlipunan na pinag-aaralan kung paano tutugunan ng tao ang kanyang walang hanggang kagustuhan sa kabila ng kanyang limitadong yaman. Ang dalawang katotohanan ito ang dahilan na isa sa pinakamabigat na suliraning pang-ekonomiya na umiiral. At ito ang kakapusan. Ang kakapusan o scarcity sa wikang Ingles ay tumutukoy sa pagiging limitado ng pinagkukunang yaman. Bakit nga ba limitado ang ating pinagkukunang yaman? At bakit nga ba walang hanggan ang ating mga kagustuhan? Sa bidyong ito ay susubukan nating sagutin ang huling katanungan na nabanggit. Ano nga ba ang kagustuhan? Parehas lang ba siya ng pangangailangan? Ang pangangailangan ay mga bagay na importante sa tao upang mabuhay, gaya ng pagkain, damit at bahay. At ang kagustuhan naman ay tumutukoy sa mga bagay na ninanais ng mga tao upang mapagaan at maging maginhawa ang kanilang pamumuhay. Kung hindi pa rin malinaw para sa inyo ang pagkakaiba ng pangangailangan sa kagustuhan, ay hayaan niyong magbigay ako ng ilang halimbawa. Kailangan ng tao kumain, kaya ang isang plato ng kanin at isda ay sapat na. Pero, mas masarap kung ito ay fried rice with fried chicken at may malamig na soft drinks at chocolate cake bilang dessert. Kailangan ng tao magdamit upang matakpan ang katawan at maproteksyonan mula sa init at lamig. Ngunit, mas masaya kung ang damit na isusuot ay maporma, may tatak, at ayon sa uso. Kailangan ng tao ng isang bahay na kanyang mauuwian at magsisilbing kanlungan. Ngunit mas maganda kung ang bahay ay may malawak na lupain, may swimming pool sa harapan, at makikita sa loob ng isang exclusive subdivision. Ang pangangailangan at kagustuhan ng tao ay maaaring magbago dahil sa iba't ibang salik o factors, kagaya ng kanyang edad, kasarian, kita, hanap buhay, at marami pang iba. Ito ang ilang halimbawa. Dahil parehas na lalaki ang magkapatid, parehas nilang gustong maglaro ng laruang robot. Pero dahil sa pagkakaiba ng kanilang edad, tanging ang nakababatang kapatid na lamang ang nangangailangan gumamit ng diaper. Si Ana ay mahilig magsuot ng magagarang damit, ngunit ito ay hindi niya maaring gawin sa oras ng kanyang trabaho. Ayon sa Theory of Human Motivation ni Abraham Maslow, habang patuloy na napupunan ng tao ang kanyang batayang pangangailangan, ay umuusbong ang mas mataas na antas ng pangangailangan o higher needs. Ayon kay Abraham Maslow, ay mayroong 5 baitang ng pangangailangan ang tao. Una, ang pangangailangang physiological. Nakapaloob dito ang pangangailangan ng tao sa pagkain, tubig, hangin, pagtulog, kasuotan, at tirahan. Kapag nagkulang ang mga pangangailangan sa antas na ito, ay maaaring magdulot ng sakit o humantong sa pagkamatay. Pangalawa, ang pangangailangan ng seguridad at kaligtasan. Magkakaroon ng pangangailangang ito kapag natugunan na ang naunang pangangailangan. Kabilang dito
ang kasiguraduhan sa hanapbuhay, kaligtasan mula sa karahasan, katiyakang moral at pisyolohikal, seguridad sa pamilya, at seguridad sa kalusugan. Ikatlo ay ang pangangailangang panglipunan. Kabilang dito ang pangangailangan na magkaroon ng kaibigan, kasintahan, pamilya at ng anak, at pakikilahok sa mga gawaing sibiko. Kailangan ng tao na makipag-ugnayan sa kanyang kapwa at makisalamuha sapagkat mayroon siyang pangangailangan na hindi niya kayang tugunan mag-isa. Maaaring magdulot ng kalungkutan at pagkaligali ang sinumang hindi makatugon sa pangangailangang ito. Pang-apat ay ang pagkamit ng respeto sa sarili at respeto ng ibang tao. Kailangan ng tao na maramdaman ang kanyang halaga sa lahat ng pagkakataon. Ang respeto ng ibang tao at tiwala sa sarili ang magpapataas ng kanyang dignidad bilang isang tao. Ang mga kakulangan sa antas na ito ay maaaring magdulot sa kanya ng mababang moralidad at tiwala sa sarili, na maaaring magmula sa pagkapahiya, pagkabigo, at pagkatalo. Panglima ay ang kaganapan ng pagkatao. Ito ang pinakamataas na antas ng pangangailangan ng tao. Sinabi ni Maslow na ang taong nakarating sa antas na ito ay nagbibigay ng mas mataas na pagtingin sa kasagutan sa halip na katanungan. Hindi siya natatakot mag-isa at gumawa kasama ng iba. Ang mga taong nasa ganitong kalagayan ay hindi mapagkunwari at totoo sa kanyang sarili. May kababaang loob at may respeto sa ibang tao. Maliwanag na sinagot ni Abraham Maslow ang katanungan kung bakit walang hanggan ang ating kagustuhan. Ito ay dahil sa bawat pagtugon natin ng isang kagustuhan ay magbubunsod lamang ito ng isang panibagong kagustuhan. Ang ating mga kagustuhan ang nagsisilbing inspirasyon natin upang patuloy tayong magsikap para makuha ang ating mga pangarap.